mga espiritu o karon nga adlaw gi celebrate nato ang atong gi remember ang resurrection ni Ginoong Hesus. Tingali kung dunay mangutana nganong Domingo man gyud ta mo simba. Kay natunog mangod sa resurrection. By the way, ang simba dili na siya nga dapat Domingo lang. Pwede ra gud uban nga adlaw, pero gipili man naman po'y mga supporting verses sa Biblia nga ang mga Kristohanon nagtigom sila during sa first day of the week. So nakaibalo man ta pag magtigom-tigom, sa may buhaton, mag-meeting-meeting lang, mag-iting-iting. So simba gyud ta. Kanya more than sa naka-record sa Biblia, ang early Christian history na pamatud-an pod nga ang mga Christians actually nagsimba sila sa adlawng Domingo in remembrance or in celebration sa resurrection ni Ginoong Hesus. Timanan nato pagayo no. Of course ang Jewish religion kung magtan-aw mo sa Bible kay ako na nang gisulti sa inyo nga pag-abot ni Ginoong Hesus na nay religion. Ang maong religion Jewish religion. Relihiyon sa mga Hudiyo, sa mga Israelita. Mao na sila. Nya batid sila sa Old Testament pero wala sila New Testament. When in fact pag-abot ni Ginoong Hesus, gi-reject nila si Ginoong Hesus. Wala nila nasabtan nga mismo ang Old Testament nag-prophesy ng daan nga coming ang Messiah. Unya pag-abot ni Ginoong Hesus nga ilang giulat nga Messiah, wala sila nakasabot, wala sila nakaila, so therefore na-rejected siya. Pag-abot ni Ginoong Hesus na introduce ang Kristyanismo, mao na to akong gisulti sa inyo ha. Wala mo ani si Ginoong Hesus niya nagdala siya placard. Wala siya nagingon Baptist ko, Alliance ko, Foursquare ko, Iglesia, anit whatsoever. Wala. Ang iyang gihimo, iyang gi-introduce ang atong Heavenly Father. O gi-introduce po niya, gipaila-ila po niya kung kinsa siya. Diba? Now, tingali, mangutana mo, before nato basahan ang atong verse, nganong importante man yun ng resurrection, kaning pagkabanhaw. Kasi kung dili tinuod, nga nabanhaw si Jesus, tanan nga iyang gi-claim kung kinsa siya, dili tinuod. Diba? Pero kay nabanhaw man siya, nya dili yun na nato ma-deny kasi history na. Kung imo nang i-deny, dili niyo ma-deny. Unya dato nang pamatud-an. Pero before that, basahan na lang usa nato kining nakasulat sa 1 Corinthians chapter 15, beginning in verse 3 and 4. 2 verses lang itong nakasulat. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 15, 3 and 4. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, according to the Scriptures, but He was, verse 4, that He was buried and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Sa Bisaya nga translation, kay akong gisulti kaninyo ang usa ka importante kaayo nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala. Ug gilubong siya ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa naisulat sa kasulatan. So, klaro na to ha. Ang pinaka-uyukan nga mensahe sa Kristyanismo, of course, ang pagkatao ni Ginoong Hesus, ang iyang kamatayon sa krus, ug ang iyang pagkabanhaw. Kasi kung dili ka mo tuo nga si Kristo na himong tao, wala na nadaan. Kay kadto ang mga Hudiyo sa una, wala sila mo tuo nga si Kristo, anak sa Dios, kay nakita man niya nga tao. Now hangtod karon dunay mga grupo nga hangtod karon wala mo tuo nga si Kristo na himong tao, hinuon ang ilang pagtuo nga si Kristo tao lang. Asa may kalainan na duha pastor? Kung maingon ka manggod nga si Kristo tao lang, meaning dili siya gikan sa langit nga nianhi og nagpakatao. Kay tao raman, pareha ta. Ingon si Ginoong Hesus, ako gikan sa langit, kamo taga-yuta. Yung klaro naman kayo na, no? Kinsa man sa ato gikan sa langit. Tao magyuta. Tawag sa ato tao lang. Si Ginoong Hesus tao pero dili tao lang. Anak siya sa Dios nga nagpakatao. So karon ang mensahe nga importante kayo ingon si Pablo nga si Kristo namatay para sa atong sala. Wala siya namatay kay naa siya sala. Namatay siya tungod sa atong mga sala. Wala siluti si Jesus tungod kay siya nakasala. Ang ingon sa Biblia, wala
gyud si Jesus nakasala. So kung moingon ka nga si Jesus tao lang, dapat nakasala gyud siya tungod kay ang tanang tao nakasala. Yawa man siya nakasala, ang Biblia may nagsulti ana. So therefore dili siya tao lang. Very clear na siya actually sa Biblia. Okay? Now, karon kay nakasala naman ta, nya ang bayad sa sala kamatayon, mo to hinungdan nga si Jesus namatay bayad sa atong sala. Kung siya lang unta to, dili siya dapat mamatay kay wa man siya nakasala, nya ang bayad sa sala kamatayon man. Pero kita ang hinungdan ana. No wonder why kung tingali naglibog ta dito sa cross, na siya statement dito, nagingon siya, my God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Muyo ko sa inyo ha, kasi doon ay mga tao na yun sila, oh Diyos, mangka si Kristo, nganong nitawag pa man siya sa Diyos. Remember that time, si Ginoong Hesus, nagkatawang tao siya. Ang role nga iyang ginakampanan bilang tao nga aron nga mooy mo substitute sa ato puli sa atong mga sala. Di ba? So kay nagkatawang mang tao man siya, nabati ni Ginoong Hesus nga gipasan, nadakdak sa iya tanan, tuwa sa iya tanan ang sala sa tibuok kalibutan. Lalo na sa mga nagtuo. So nasabtan karon nato nga pag makasala di ay ta, ang presence of God layo sa imo nga dili nimo mabatyagan. Mo na hinungdan nga ningon siya nganong gibiyaan mo ako. Di ba sa panahon nga makasala tanong murag ma-feel na to sa imong layo na lagi ang Ginoo sa ako. Feeling lang na nimo. Lalo na kung anak na ka sa Dios. Actually, we are not living by feeling but by faith. Ang tinuod na ang Dios wala gyud nagpalayo sa ato. Kasi sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Pero kung na-feel nimo nga layo na ka sa Dios, ibig sabihin ikaw ang nagpalayo sa iya, dili siya. So ang tama nga buhaton sa usa ka tawo nga sa iyang feeling, sa iyang naramdaman layo na siya sa Dios, siya ang dapat mubalik sa Dios. Ingon ang Biblia, draw near to God and He will draw near to you. Di ayog ingna nga Lord, duol sa ako. Dapat ikaw mingon, Lord, ni duol ko sa imo. Aron nga mabati niyo pag-usab ang iyang presensya. Okay? Sige. So karon humana si Ginoong Hesus namatay, tapos na ang isyu. Ha? Nya dito sa cross sa Kalbaryo, una niyang saying nga gisulti dito, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Wag yun ka ila mga tao sa iya. At that time, kung hinungdan nga gisakit siya maayo, gilapastangan siya maayo. By the way, grabe ang kasakitan ni Ginoong Hesus. Kana pa lang daan, mubiya ka sa langit, umani ka sa kalibutan. Di na basta-basta. Nagkatawang tao ka. Tanan nga experience nga suffering diri sa kalibutan. More than that, na-experience na ni Ginoong Hesus. Na-experience na niya tanan. Unya sa diyang gidakop siya, gibinuangan siya, gisuot-suotan siya, o garianon nga sanina, o isa, hari sa mga Hudiyo. Gibuli siya maayo. Tapos, unsay gihimo sa iya, gibunal-bunalan sa siya, gilatigo siya maayo. Grabe na gyud to, kay naay sima, kada bunal sa iya, mulikos ang sima, mudulot sa iyang mga unod, pagbira sa sundalo, mga langkat ang unod nga makawitan sa sima sa latigo. So kung kapila siya gilatigo, niya kapila na langkat. Imagine lang ninyo ang naong ni Ginoong Hesus, siguro pati ang dalunggan, at ang likod, bisag asa napita, langkat ang mga unod tungod sa latigo. Pagkahuman niya na, gipapasan siya og bugat nga krus. Kapila siya natumba. No wonder why nga si Simon nitabang pa sa iya. Gipatabangan pa siya pasan sa krus. Pagabot na dito sa bukid sa mga kalabira, gilansang siya sa krus dito. Pero more than that, before that na nahitabo, gitaptapan iyang mata, niya gilaparo siya, niya gingin siya, tagna daw kung kinsa naglaparo nimo. Gisuntok siya, gibunalan siya, gikulata siya, mo na nakasulat sa Biblia. Tapos gipurong-purungan og tunok, gihapak ang iyang tunok, nga gipurong-purong, nang lubong ang mga tunok, agas-agas ang dugo sa iyang ulo, sa iyang nawong. Ingon ana. Sa diyang niabot na dito, gilansang siya sa cross. Kini lansang gyud to ha. Lansang gyud to. Dili to kanang paras ng karon nga hikot-hikot lang. Nya dito gilansang pod pating sakita na. Every time nga breath siya, maginhawa siya, iyang ipos dapat ang iyang body aron makasulod ang hangin. O iyang birahon ang iyang kamot. So therefore pating ang sakita. Ana no? Aron lagi makaginhawa siya. Sakit kayo nya. Pagkahuman ni ana, ningon siya giuhaw ako. Nya sa gihimo sa mga sundalo, gibutangan og suka og abdo, nya mo gibutang sa espongha nya palasap sa iya ang aslong kayo, ang pait kaayo. Giuhaw si Ginoong Hesus. Kay siyempre tao man siya ato, pero ang hinungdan ninong giuhaw siya sa atong pagdawat sa iya, sa atong gugma sa iya. Gigugma man ta taniya pero wa nato gisuklian. That time no, sa mga tao that time present sa ilang panahon.
So mayon ka sa inyo karon nga dito sa habit na sa katong nahumanan niya, nagiantos na niya tanan, di ba? Ni singgit siya dito, natapos na. Ang tanan nga sakripisyo sa atong sala gihuman ni Ginoong Hesus, unya gihatanyag na niya sa ato karon nga libre. Gasa. Pag mayo kag ang kaluwasan gasa, timanin ninyo ha, gasa, gift of God ang salvation. Wala kay kaluwasan nga makit-an sa Biblia nga bunga sa imong pagpaningkamot. By the way, kanang good works yun na. Never yun na may mong bad works. Pero kung gamito na nimo aron imong himuong dala aron maluwas ka o makaabot kag langit, dili gyud na makaluwas sa imo. Kaya nga naman, Jesus is the only way to heaven, never good works. Never ang good works. Yung atong mga good works, di ba, ang trapo, sa kanya, hugasan, niya itrapo, niya hugasan na po, itrapo na po. Ingana ang pagka-matarong sa tao. Ang righteousness of men, murag trapo. Magbuhat ang maayo, kasala ka, ngayon na po nagpasaylo, niya, kasala na po, ngayon na po pasaylo, murag trapo. Hugaw, hugas, hugaw, hugas. Ang righteousness ni Ginoong Hesus, mao ang atong gikinahanglan kasi perfecto siyang righteousness na imputed sa tuwa by faith. So mayon sa inyo karon, bisan pag pila na kakatuig nga Baptist or whatsoever, kung wala gyud kay pagtuo kay Jesus, nagpabilin pa ka sa imong sala gihapon. So, unsay atong buhaton? Kining resurrection, mutuo ka kung nituo ka nga namatay si Ginoong Hesus. Pero kung wala ka nituo nga namatay, nga mo ingon magka-resurrect nga mo day namatay. Now, kaganina nato na-mention si Brad Joel na kung nag-celebrate ta sa death anniversary, mag-lecture muli kita usahay. Unya, binignit naman ta sa panahon sa death anniversary ni Ginoong Hesus. Of course, ingani, ako maingon sa inyo karon, wala kay reason nga mag-rejoice during sa pag-remember nimo sa kamatayon ni Ginoong Hesus until such time nga nagka-mourn ka na sa imong sala. Until such time nga ang true repentance na hitabo na sa imo. Kaya nga naman, unsa may imong ikalipay, kung malipay ka sa kamatayon ni Ginoong Hesus, nga wa man ka naghinulsol, mura po ka pares atong mga Hudiyo sa una nga nalipay sa diyang kita nila si Ginoong Hesus nga nagbitay sa krus. Pero ang iyang mga disciples sa una, grabe ang mourning na subo sila maayo kay nakita nila nga ang ilang Ginoo gilansang sa krus. Pero at this moment of time, kung nakasabot na ka, o yan, naghinulsol na ka, o nakasabot na ka, nga gibayran ni Ginoong Hesus ang imong mga sala, tungod sa iyang kamatayon sa krus, mo nang naa na kay reason nga malipay samtang imong gi-remember ang iyang kamatayon.